puro po iwas. Kasi simple lang ho mga kababayan, di ba Tina B? Oh, simple lang po eh. Kapag ka ikaw may ibubuga na pagtatanggol at dahilan or pag-atake doon sa issue mo, agad-agad yan ipapaliwanag mo, 'di ba? Wilfredo Sonyo, Sir Mark, talo na si Sara kay Madam Lenny. Ganyan no talaga mangyayari diyan. Yung mga paano-ano nila, yung mga pa-survey ho nila dati, mga boss chief amo, sir, na kesyo daw po si Vice Presidente talagang umaalagwa na at si Pangulong Bongbong Marcos ay bagsak na bagsak daw po yung survey. Sino ba namang maniniwala doon? Ma'am Chris Rose, 'di ba? At Mabel Quinjo. Papaniwalaan mo ba yung tumataas yung ratings kasi ayaw magsalita, ayaw ipaliwanag yung mga confidential funds? Tumataas yung ratings kasi merong pinapabalik sa kanyang 73 million ang COA. Tumataas yung ratings kasi nagbabanta sa buhay ng Pangulo. Tapos si Pangulong Bongbong Marcos daw ay bumababa yung ratings mga kababayan. Ayon daw po dito sa mga DDS. Baliktad. Kung sino pa yung mga nagtatrabaho, siya yung bumababa ang ratings. Kung sino yung hindi nagtatrabaho, sila daw po yung pataas ang ratings. Nakikita po natin yung mga kakamping. Hindi naman po lahat. No? Salt AR o Salter, hindi naman po lahat yung mga kakamping. Pero unti-unti po silang sumusuporta at nirerespeto po kung paano magtrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ano ang magiging epekto po niyan mga bossing? Pag umabot ng 2028 at itong dalawa na ito, nakita naman po natin maganda yung relasyon ng pagtatrabaho nila. Nakita natin na nasa naga si Pangulong Bongbong Marcos sumusuporta dun sa bayan ni Atty. Leni Robredo at gano'n naman din po ang taga-Naga. Na-appreciate po nila yung tulungan ng dalawa. Pag Bongbong Marcos nag-vice presidente, kung sino man ang kalaban niya sa vice presidente, ngal-ngal na po yun. Laglag na ho ang tukanon. Tapos naman, pag nag-presidente naman po si Atty. Leni Robredo at napush ng mga kakamping at napush natin, no? Wala na. Sino po boboto? Kay Sara Duterte at doon sa kanyang magiging kakampi. Di po ba? Ganyan yan. Natural ako, pagka naging tandem po ni Pangulong Bongbong Marcos, si Atty. Leni Robredo sa pagka-presidente, automatic iboboto ko si Leni. Dahil po pinagtiwalaan ng presidente ko. Oh, ganun din po, mga kababayan. Pagka si Leni tumakbo at ang katambal si Pangulong Bongbong Marcos, ano mangyayari? Natural, iboboto po ng mga kakamping si Pangulong Bongbong Marcos. Alam nga, iboto niya si Amy. O iboto niya si Binoy. O iboto niya kung si Chavit o kung sino ba, o si Marcoleta. Malabo po yun. Ano? Kaya po, yung mga DDS, paulit-ulit po na sinasabi nila, dinidiscourage po nila tayo na kain suka daw po tayo. Ano po? Yun yung sinasabi nila. Kain suka daw tayo. Hindi, wag kayong maniwala doon. No? Ang katotohanan po ay nagising tayo sa kawalangyaan ng mga Duterte. Kaya isinusuka natin sila. Nagising tayo doon sa mga Duterte na maraming itinatago. Sabi ni Salty R, may pabor ka na kay Ma'am Lenny. Kahit wala pa siyang ginagawa, ang kabila, grabe ang kayod. Correct! O, di ba? Kasi nakikita ho natin, mga kababayan, na mas maayo. Kung pag-uusapan naman po natin, mga boss chief amo, sir, kung sino po dito sa dalawa, no? Kung pag-uusapan natin kung sino sa dalawa yung lutang, o yung lutang na lang po. Leo Glenn Tumala, sino po ang mas lutang sa dalawa, mga kababayan? Dati, isa po ako sa Bumabardagol kay Atty. Leni Robredo. Nandiyan po siya sa kakamping side. Di po ba? Nasa kakamping side siya. At tayo ay nakipangulo. O ano naman, normal naman po normal naman po sa kampanyahan yung mga bardagulan po, mga kababayan. Ngayon, tapos na. Nung natapos, may nanalo na. Sila huminto na din po sa pagbardagol kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinignan nila. Chinek nila kung paano kikilos yung isang Bongbong Marcos.
napatunayan nila maganda ang kinikilos at ginagawa. Hindi kagaya ng mga Duterte, puro paninira po. Oh. Kaya po, unti-unti nilang nirespeto ang Pangulo. Kaya yung pag-join force po, mga kababayan, ng dalawang kulay, pink at pula, kinatatakutan po nila yan. Kabado po sila dyan, mga bossing. Bakit? Dahil yaan ang maaari at posible, no, na magpaguho o magpabagsak sa pangarap ng ating Vice Presidente, mga bossing. Alam nyo po, sa sobrang kinakabahan po sila, mga kababayan, lalo na dyan sa impeachment ng Vice Presidente, kung ano-ano na pong mga katarantaduhan at kung ano-ano pong mga pang-fake news, yung mga pinapakita ho nila eh. Di ba? O tingnan nyo ito, pina-fact check po sila. Sara Duterte's OBP confidential funds daw, not from Office of the Vice President. Yun daw po ang katotohanan. Kasi siguro DDS, eto, nag-post kung whatever ang pinost, no? Sabi nung Karen D. Santos, it seems not many knows that the 125 million confidential funds of the OBP actually came from the confidential funds of the Office of the Vice President daw po. Galing daw sa Office of the President daw po. No, meaning once Office of the President released the 125 to the OBP, the confidential funds of the Office of the President was technically already spent. Therefore, the liquidation of this 125 in theory should fall with the Office of the President. Nagtuturo na po sila. Di ba? Kung ano-ano na yung mga sinasabi, ipinapasa sa iba. Eh, ang sabi ng COA, kailangan magbalik ng 73 million. Naguho po ang mundo ng ibang mga DDS. Eh, paano ba naman po, mga kababayan? Lagi po kasi na sinasabi nila, uy, bakit ganun? Bakit mo sinasabi yan? Eh, clear na si Sara Duterte doon sa COA. Hindi naman daw po pala. At kahit na ibalik daw po yung 73 million, mga kababayan, eh, hindi pa din klaro o clear ang ating Vice Presidente. Kaya kayo, mga DDS, tigilan nyo na yung mga pagpe-fake news. No? Tigilan nyo na yung mga paninira. Walang mangyayari dyan. At lagi at lalo kakatawanan ka lang kayo. Pagtatawanan lang kayo. Eto pa ho, mga kababayan, isa pa doon sa lagi na sinasabi ng mga DDS po, ano daw, si Martin Romualdez ay papalit o tatakbo daw po sa pagka-presidente, kaya daw po ipinapa-impeach si Sara Duterte. Anak ng putik na yan.